Atom, itong mga nasa likod ko, ito po yung mga biyaheng pa Bicol. Bagaman fully book na yung ilang bus line dito, marami pa namang mabibiling ticket dito dahil may mga extra buses at saka doon sa mga hindi de-aircon na bus. Doon naman sa mga bus driver na tumakas sa drug test dito, ipatatawag daw sila ng LTO. Hawak ngayon ng LTO ang lisensya ng 4 na bus driver na isinailalim sa biglaang random drug test dito sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange kahapon. Tumakas kasi ang 4 at hindi nagpasa ng sample ng kanilang ihi. Otomatikong suspendido ng 1 taon ang kanilang lisensya. Kinuha yung lisensya nila, nakalista sila, tapos nung tinatawag na, hindi na sila nagpakita. Wala pang tugon ng Alam mo, LTO nang tanungin kung anong sunod na mangyayari sa mga tumakas. Hindi pa masabi ng PITX kung saan ang biyahe ng mga tumakas. Kung ticket naman ang pag-uusapan, wala pang pila para sa Pabicol. Kahit kasi fully book ang mga air-conditioned bus, maraming bakante sa ordinary bus. May mga extra bus ding binigyan ng special permit ng LTFRB. Kaya may nakabili pa rin kahit last minute na bumili ng ticket, bagamat maghihintay pa ng 2 oras para makasakay. Buti naman nakahabol kami eh. Buti lang kamo nakahabol na kami. 2 na lang yung bakante. May masasakyan pa tayo, yun nga lang asahan nila na may konting pag-iintay. Kapansin-pansin namang maraming naka-face mask sa PITX, pati na ang mga bata. Nababahala ang ilan sa kumakalat ngayong pertussis o whooping cough. Nakakatakot po para sa mga alam mo, itong whooping cough na to panoorin niyo po yung yung paliwanag po na napanood ko po yan yung yan tungkol diyan sa whooping cough na yan. Panoorin niyo po yung mga paliwanag diyan tungkol ho dyan sa balita na yan. Kasi importante na malaman natin, especially sa mga bata. Sa bata ho kasi usually daw tumatama yan at medyo matindi ang tama sa bata. Kaya importante na aralin natin yan. Hindi kasi pinapadiscuss sa akin yan, kaya lang hindi ko kasi masyado pang kabisado yung whooping cough na yan. So panoorin siguro natin, nandyan si Dr. Eric Mata, nandyan po si Doc Willie. Ano yung mga eksperto na panoorin natin para maintindihan natin yung whooping cough na yan. Kasi alam mo, totoo yan Marami akong dyan marami po akong na kilala na tumatagal ng mahigit 1 buwan ng ubo. Hindi na ho biro yun. Kasi siyempre, nakaka-istorbo rin yung pag natutulog. Di totoo naman. Tapos kawawa naman yung mga bata, lalo na pagka ganyan, di ba? Tapos inom ng gamot. Kawawa naman. Baka yung nila, mga atay nila, puno na ng gamot. So, importante yan sa, sa ating mga kabataan, lalo na itong Holy Week. Naku, kasi pag Holy Week, alam mo na, yan, bakasyunan yan Mga Pilipino, hindi naman nag-Holy Week So, sana ingat-ingatan natin yung mga anak natin mga bata eh. Simula po na nabalitaan ko po yun, lagi na siyang naka-face mask kahit sa school. Sa ilang bus station naman sa Cubao, Quezon City, maluwag pa ng daanan na. So ito, alam nyo itong, gusto ko lang komentuhan itong yung 4 na bus driver na tumakas tungkol dito sa drug test na ginagawa. Alam mo, sana hindi lang suspension ng 1 year. Kasi obvious naman kung bakit tumakas sila. Diba? Kasi alam naman natin yan gumagamit siya mga yan para tirik ang mata. O meron niya akong kilalang vlogger, ganyan Gumagamit talaga niya para tirik ang mata pag nagbablog. Oo. Kasi nakakatulog siya sa wala kasi yung niya, yung utak niya mahina. Walang laman. So hindi siya nakakapagsalita pag nagla-live. So puro upload lang siya. Bibihira lang siya magsalita. So dilat na dilat yung mata. Ganun na ganun, oh. Para hindi makatulog. Ayan ang totoo niyan. So, yun, kawawa. Kaya sana, alam naman na po natin, LTO, alam nyo naman po na tumakas yan because of sa drug test, tanggalan nyo na lisensya. Bakit suspension lang for 1 year? Mahina yun. Alam nyo ba sa ibang bansa, pag nahuli kang nag-drive na nakainom, talagang, ewan ko talagang hindi ka lang tatanggalan ng lisensya. Hindi ka lang sususpendin, tanggal talaga lisensya mo. Hindi ka na makakapagmaneho. 'Di ba? Ganun sa ibang bansa kasi
tinatrato nila yung pag-inom na sobrang delikado ho yun sa ibang mga motorista. Eh how much pa por kaya yung nakadrugs? Di ba? Ganun yung mata. Okay lang ba mag-vlog ng gano'n na mata ko? Alam nyo, si Banat Bay, magtaka na kayo. Magtaka na kayo pag bigla akong pumayat. Grabe naman kayo, makabanggit naman kayo. Mga humpak ninyo ha. DUI is a crime dito sa US. Sa atin, yung di pa nga DUI eh. Adik eh. Hindi ko alam bakit pinabibigyan pa eh. 1 year suspension. Ano to? One year suspension? LTO naman, dapat matik na yan. Ito isipin nyo to ha. Sa ibang bansa, nakainom lang, DUI, crime na yon, tatanggalan ng lisensya. Dito sa Pilipinas, ito ordinaryong motorista lang yun. Ibig sabihin, hindi naman nagsasakay ng pasahero yun. Dito sa Pilipinas, ilan ang sinasakay nila, tapos nakadroga sila. So kung sakaling maaksidente sila, ilan ang mapapatay nila? Lahat ng nakasakay sa kanila. Eh alam pa naman natin sa probinsya, alam nyo nakasakay na, ito walang biro ito. Naalala ko kasi dati, umaakit kami ng Baguio noon, nakabas. Pumupunta kami ng probinsya noon, nakabas. Nakasakay na po ako ng ganyang bus driver, yung talagang grabe, parang alam mong may tama to. Kasi ang lakas ng loob sumingit, ang lakas ng loob umovertake, bus yun ha. Ganun no kasi pagka nakaano ka eh. Diba? Tapos 1 year suspension lang, LTO naman. Sa bagay, duktungan nyo na lang yon. Sa bagay, anong kaduktong nun? Duktungan nyo, sa bagay, ... Yon.